Okay, mukhang naka-start ng ating recording. So, by popular demand, maraming nag-request sa'kin na gumawa pa ng isang tutorial, sa pag-i-install ng server. Pero hindi na tayo, Windows 2008 server. Ang gagawin naman natin ngayon is Windows 2012 server. So, sa Windows 2012 server naman, same steps rin naman yung gagawin natin. The difference is kung paano i-implement ng Microsoft yung mga easy steps at yung ano niya, sariling UI. So, simulan na natin. So, buksan natin yung ating VMware o yung gagamitin nating application para gumamit ng mga virtual machines. Click natin itong file sa top left and then new virtual machine. Leave these as is, so next nyo lang. And then, from here, i-browse nyo. Tapos hanapin nyo kung nasaan yung ISO file nyo. So, for me, ito na. Then, okay na, select na. Next ko. And then, kung meron kayong Windows product key for the 2012 server, pwede nyo ilagay. Hindi na ako maglalagay. And then, for the full name, ilalagay ko na lang na server ito. And for the password, optional ito, hindi na ako maglalagay. Next ko lang. And then, yes. Then, from here, ibahin ko yung pangalan to 2012 server underscore and then yung pangalan ko. And then for the location, ibahin nyo 'to kapag kailangan yung, ibahin yung storage na paglalagyan nyo. Especially kung wala ng available storage yung isa nyong, storage device. So, next lang natin. Leave this as default. So, next. And then may iko-customize pa tayo dito. So, yung pinaka-importante is yung network adapter from, NAT, gagawin natin siyang bridge. And the display, i-accelerate niyo yung 3D graphics kung kaya ng laptop niyo. So, for me, kaya. And for the memory, kung meron kayong adequate na pwede kayong i-allocate na memory, pwede niyong dagdagan 'yan. And yung sa processor, pwede niyo rin dagdagan kapag kaya. For me, dadagdagan ko 'to. Huwag niyong gagayahin kung hindi kaya. Siguraduhin niyo na kaya muna. And then close lang natin. Then makikita niyo rito sa information kung may mga nabago na. So for me, okay na, nabago na 'tong bridge automatic. So i-finish lang natin and from here, mag-i-install na yung ating 2012 server. So for now, iiwanan ko na lang munang ganito 'to. Ipo-pause ko muna yung recording and then babalik ako kapag na-install na. Okay, so tapos na siya mag-install. So from this server, wala muna tayong gagawin. So i-press niyo yung Windows key or kung hindi niyo mahanap, pwede kayong mag-scroll dito sa pinakababa and then lalabas yung start. Medyo finicky dito. So from here, nakita niyo naka-server tayo. Ito yung account natin, which is a local, user account. Ang kailangan natin is naka-admin account tayo. So i-sign out natin and then Control-Alt-Insert and then sign in niyo yung administrator. Mag-a-ask siya na lagyan natin ng password. So yung default natin is OS_12345. So i-confirm lang natin and then nakalagay na tayo as admin. So pwede na tayo mag-start. The first thing na i-click nyo is itong configure this local server. So click natin and then hintayin yung lumabas itong nandito. So from here, punta kayo and then makikita nyo tong Ethernet 0 or Ethernet. And then from here, tingnan nyo right side, etong nakalink na 'to, pindutin nyo. And itong Ethernet 0, right click and then properties.
So from here makikita niyo 'tong, IPv6, i-uncheck niyo and then i-click niyo yung IPv4 and then properties and change yung option dito na use the following IP address. So gagamit tayo ng static IP address. Ang default dito ay 192.168.0.1. Click lang natin yung subnet mask and then for the DNS server, same lang nung IP address natin. Wait, sorry. Same lang nung IP address and then okay nyo lang and then close. So na-setup na natin yung static IP address na gagamitin ng server natin. Pero bago na tayo umalis, i-set up na rin natin yung remote desktop. So, click nyo tong disabled sa may remote desktop and then i-allow nyo. Okay, and then apply and then okay. Okay, and then balik tayo rito. Sa may bandang top left, pindutin nyo yung dashboard. And then click nyo yung number 2, add roles and features. So from here, i-add na natin yung ADDS o yung Active Directory Domain Services. So next, next, and then next ulit. And then from here, sa may pangalawa, ADDS. So check natin, mag-a-ask siya na mag-i-install ng ibang features. Click nyo lang add features. Next nyo, next nyo, next. And then from here, nakalagay dito restart. So check nyo. Then yes, install. And then hayaan nyo lang muna mag-install ito. Hindi ko hindi ko in-anticipate na medyo matagal lang. Sige lang. Okay. Then close nyo lang 'pag natapos na. Then from here, tingnan nyo yung bandang top right, meron ditong naka-warning na flag o notifications. Click nyo, then itong nakalagay na post deployment configuration. Click nyo lang yung promote this server. Then from here, sa may options, click nyo yung add a new forest and then yung pangalan nitong domain. So ito yung magiging ano nyo, lastname.com. So torres.com sa akin. Then next nyo lang. And then hintayin nyo lang ito. Dun sa may password, default OS underscore 12345. And then i-next nyo lang. Next nyo lang. And then hintayin nyo lang mag-verify ng NetBIOS. Okay, so pwede na sa akin to. NetBIOS domain name, Torres. Next. Ito. So, for the folders, hayaan nyo lang nasa default. So, next lang. And then, ito yung mga review o yung kung ano yung mga nangyari. Pwede nyo tingnan rito kung meron pa kayong mali. Tapos pwede nyo baguhin. So, next nyo lang. And then, tinitingnan lang niya kung tinitingnan niya kung pwede lahat. So, kapag pwede lahat, na-on na niya, na-verify na. Ayan. So, i-install ko na. So, for the installation ng ating ADDS, ito ay magre-restart after nito matapos. Kaya from here, ipo-pause ko muna. Hayaan nyo lang rin mang-install sa inyo. So yeah, balik muna ako. Okay, so natapos na siyang mag-install. Pero bago mag-proceed, pindutin nyo ulit yung Windows key or kung hindi nyo makita yung Windows key, scroll lang rito para sa start. Kasi nilagin kayo ulit sa local user. So, sign out nyo lang. Hindi nyo mag-login kasi sa admin. So, other user. Hindi kasi lalabas yung admin. And then, itatype nyo
administrator, and then kung ano yung nilagay niyong password. Okay. So, ang next natin kailangan uli is mag-add ulit tayo. I-a-add naman natin yung DHCP. So, same step, click nyo yun. Next, next, next. And then from here, tingnan nyo, DHCP server. So, check nyo lang. Add features. Next, next, next. Then, click nyo yung restart. Yes. Then, install. So, hayaan nyo lang muna mag-install. So, medyo matagal. Pero matatapos rin yan. Okay. So, ito. Close natin. And then, so same thing. Bandang top right, yung naka-warning dito na flag. And then, nakalagay dito, post-deployment configuration ulit. Click natin yung complete DHCP configuration. So, next. And then, naka-admin naman na tayo. So, okay na to. And then, commit. Then, close. So, from that point, dito na magbabago rin yung steps. Kasi, hindi niya nilagay yung setup ng ating scopes para sa yung ibibigay nating IP address sa mga ko-connect. So, pindutin nyo yung Windows key para ma-open yung start. And then, i-type nyo DHCP. So, i-click nyo to. And then, from here, i-expand nyo. Then, IPv4. Click nyo to. Then, makikita nyo, may warning, may kagad, description ng add a scope. So, from here, right-click. And then, kung titignan nyo, meron ditong new scope. So, click nyo lang. So, next. And then, yung pangalan ng ating scope. For the purpose ng tutorial natin, lalagay ko na lang is clients. Then, next. Then, kung saan tayo mag-i-start. So, from here sa akin, 192.168.0.5. And then, para sa end IP address, 192.168.0.30. And then, next lang natin. So, hindi na kailangan. Next natin. Then, least duration, kung gaano katagal yung ipapahiram ito sa iba. I'll leave it as default. So, next. Then here, yes, I want to configure these options now. Kaya, leave it here. Next nyo. And then, router for default gateway. Wala naman tayong router. So, next lang. Then, from here, i-type nyo rito, yung pangalan ng last name nyo. So, next. And then, Win servers. Hindi natin kailangan yan. So, next lang. And then, activate the scope. Yes, i-activate natin. And then, next. And then, finish. So, ayan. Na-set up na natin yung scope. And from here, mag-add na tayo ng user. So, i-back nyo tong server manager. And then, right-click. Mag-add tayo ng bagong folder. Pangalan natin siyang mapping. O, para maintindihan nyo, virtual drive. And then, i-right-click nyo. Then, properties. Sharing. And then, i-share nyo. So, parang itong nasa taas na ito, dun sa may drop-down menu, pindutin nyo everyone. And then, click add. Then, may lalabas rito na everyone. Ibay nyo yung permission level to read and write. And then, i-share nyo. Click done. And then, advanced sharing. Then, check nyo yung share this folder.
Pindutin niyo yung permissions, check niyo yung full control, apply, okay, then apply ulit, and then okay. Okay, and then makikita niyo 'tong network path. So from here dito sa dulo, i-hold niyo tapos i-drag niyo para ma-highlight, and then right click, i-copy niyo. Okay, and then i-close niyo na 'to. So from here, i-open niyo uli yung start menu, sorry, i-open niyo uli yung start menu, and then i-type niyo users. Then ito lalabas ito, so i-click niyo, and then i-expand niyo ito yung ano niyo domain, lastname.com, and then from here, right click niyo 'to, and then new organizational unit. So lalagay ko lang clients, and then i-okey ko lang. And here, lalabas na yung clients. So, right-click ulit, new user. Kung ano yung user na i-add natin. So, from here, i-add ko na lang, add ko na lang yung sarili ko. So, then for the login name, mas maganda kung yung first name nyo na lang. Or kahit last name, kung ano gusto nyo. For me, yung first name na lang. And then kung ano password. Para mapadali buhay natin, i-uncheck nyo to. And then, i-check nyo yung user cannot change password. Then, type niyo yung password. Default natin is os_12345. Confirm lang natin. Then, next. And then, finish. Then, makikita niyo na tong user dito sa right. Right-click nyo. And then, properties. Then, punta tayo sa may profile. And then, dito sa may home folder, click nyo yung connect. And then, from here, yung itong 2, i-paste nyo rito yung kinapi nyo. So, okay na yan. I-apply nyo. And then, i-okay nyo. So, na-set na natin yung user. Ang kailangan na lang natin, yung redirection. So, right-click uli rito. Then, new folder. Type natin redirection. Then, right-click nyo ulit. Properties. Kung paano natin ginawa yung sharing, ganun lang rin gagawin natin. So, share. Drop-down menu. Everyone. Add. Read and write. Share. And then, advanced sharing. Share this folder. Permissions. Full control. Apply. Okay. Apply. Okay. And then from here, itong network path. So from this right side, hold nyo, then i-highlight nyo. Right-click, and then copy. And from here, open natin uli yung start menu. And then, i-type nyo, group. So ito, lalabas yung group policy management. Click nyo. From here, expand nyo yung forest. Expand nyo yung domains. Expand nyo yung server nyo. And then from here, itong folder na clients, expand nyo rin. Then, i-right-click nyo yung clients, create a GPU in this domain. Papangalanan ko lang siyang, pwede na yung client redirection. Then, lalabas yung client redirection. Right-click nyo, and then edit. Dito sa may user configurations, itong policies, expand nyo. And then, yung Windows settings, expand nyo rin. And then, click nyo tong folder redirection. So, from here, i-right-click nyo yung desktop, and then properties. And then, itong sa setting, baguhin nyo siya into basic. And then, itong root path, dito nyo i-paste yung kinapi nyo. And then, bago nyo i-apply, punta kayo rito sa taas, settings. And then, i-uncheck nyo tong grant the user exclusive rights. And then, apply nyo. Yes. Okay. So, na-setup nyo na yung server. Okay na.
Ang ise-setup niyo na lang ngayon is yung sa may client. So, yun na yung next na gagawin natin, yung sa client. So, punta uli kayo dito sa taas, File, New Virtual Machine. So, next lang. And then pipiliin niyo naman is yung magiging ISO niyo o yung operating system na magiging client niyo. Para sa'kin yung Windows 7 pipiliin ko. So, click that, next. Then lalagay ko lang rito client, full name ko client. And then from here optional yung, password, optional yung Windows product key. Next niyo lang, yes. And then ni-next ko lang, okey naman yung location, okey na yung pangalan. Next ko lang, default lang 'to, then customize hardware ulit. Importante na baguhin natin yung network adapter into bridged. And then kung adequate o kaya pa ng laptop niyo o yung mga computer niyo, puwede niyong dagdagan yung RAM at saka yung CPU processors. So sa'kin kaya pa, pero tingnan niyo kung kaya ng laptop niyo muna. So close and then finish. So from here, hayaan niyo na lang muna mag-install yung Windows 7 and for me, babalikan ko na lang kayo 'pag tapos na yung sa'kin. So po-pause ko muna. Okay. So natapos na mag-install yung, client OS ko. So from here makikita niyo naka-connect kaagad siya sa torres.com ko. So okay na. So from here, click niyo yung start menu and then yung sa computer, i-right click niyo and then properties. And then makikita niyo rito, change settings. So click niyo lang and then etong may change, click niyo. For the purpose na papadali rin buhay, baguhin niyo 'tong computer name into client. And then ito, sa may member of, check niyo yung domain and then kung ano pangalan nung server niyo. So sa'kin torres.com, then i-okey niyo lang and then mag-a-ask siya ng, admin privileges o permissions. So ito yung admin nung server natin. So type natin administrator and then kung ano password nun. Then okey niyo lang, ta-try na niyang mag-connect. Ayan. So okey niyo lang, close and then i-restart niyo. And from that restart, dito kailangan, ang next step is magla-login tayo sa server. Baka kasi ma-login kayo sa, ah, local machine. Kailangan sa server side 'to. So hintayin lang natin. Ayan, and then Control Alt insert. So makikita niyo ito yung pangalan nung local machine natin at ito rin yung user na local machine. So switch user and then other user. And then 'pag makita niyo, log on to Torres. So ito na yung server side. So i-type niyo yung pangalan nung kinereate niyong user, yung sa'kin Lawrence, then kung ano yung password. Then ayan, naka-login na tayo. So, mostly tapos na siya, iche-check na lang natin kung gumagana yung mapping, yung redirection, at saka remote desktop. So, check natin kung gumagana siya. So, from here, mag-create tayo ng kahit anong file. So, lalagay ko lang, redirection test and click natin yung 2012 server and then itong redirection folder. Open nyo and then open nyo yung Lawrence, open nyo yung desktop at ayan, nakikita ko na yung text document na redirection test. So, okay na. Balik tayo sa client. Open nyo yung File Explorer. From here, click nyo yung computer. Then makikita nyo, network location. So, buksan nyo. Then mag-create kayo ng kahit anong file. So, for me, virtual drive test.
and then babalik ako sa server, and then bubuksan ko yung virtual drive. So ayan, kita ko na rin, okey na. Last one is remote desktop. So balik ako sa client, and then open ko yung start menu, magse-search ako remote. So makikita niyo lalabas itong remote desktop connection, open niyo, and then para maka-connect tayo sa server, i-type niyo lang yung pangalan ng server, torres.com. So connect niyo lang. So from here, mag-a-ask siya ng permission o privileges. Kailangan admin ito. So lagyan niyo use another account, and then i-type niyo yung administrator, and then phone ang password, and then okay. And then from here, hintayin niyo, may lalabas pa yan na warning, baka mag-warning siya na hindi verified yung certificates. So hintayin natin, papakita ko sa inyo. Medyo matagal talaga yung remote desktop. Okay. So ayan yung warning. So para hindi na lumabas ulit 'to, lagay niyo don't ask me again, and then yes niyo lang. And then ayan, magko-connect na siya dun sa server natin. Mapapansin niyong nag-connect na siya kapag nagbago na yung buong desktop natin. So hintayin lang natin. So medyo matagal, Hmm, ayan. So ayan, makikita niyo 2012 server na tayo. So okey na siya, nagawa niyo na, and tapos na kayo. So yun na yun, exit lang natin. So ayan, tapos na kayo. So yun yung ating magiging, napaka-rush na tutorial sa pag-install ng 2012 server at saka paano ito i-connect sa client. So okey na, sana nakatulong ako sa inyo. Please, hindi ako makabili ng sasabihin ko 'to. Please like, share, and subscribe po.